Ay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito tuloy na po ang rally ng Iglesia ni Cristo. Pinost na po sa mga iba't ibang mainstream media po. Katulad nito po, INC People Power Monument Rally. O hindi po People Power ha. People Monument Rally, sinabi niya. May kinakasa ng 3-day peaceful rally for transparency in Iglesia ni Cristo to EDSA People Power Monument of Quezon City. Target nilang gawin ang kilos protesta mula November 16 hanggang 18 kung saan libo-libong membro na inaasang sasali. Tiyak ng INC na magiging mapayapa at maayos ang pagtitipon. Alam niyo mga kaibigan, marami nagsasabi, buwabatikos dito sa Iglesia ni Cristo sa pagiging rally. Sinasabihan niyo sila nakaraan, ang ating mga kaibigan Iglesia ni Cristo. Sinasabihan niyo, nasa na kayo, mga Iglesia ni Cristo, may flood control, katiwalian, nasa na kayo? Yung rally nga ng January 13, ginawa nila, hindi kayo nakisali. Di ba? Panawagan kahit sino, kahit politiko, pwedeng pumunta, lahat pwedeng pumunta. Ba't di kayo pumunta? Kasi akala nyo, pinatatanggol si Sara. Di ba? Nalaman nyo pala kalagitnaan, na ang rally pala na yon kasi may napipinto. Hindi nyo ba alam? Laging nahuhulaan ng INC ang mangyayari. Hindi nyo ba alam yan? Ito kasi ang katangian ng INC. Hindi ko pinatanggol sila. Nakikita ko lang, ang katangian kasi ng mga INC, kumpleto sila sa detalye. Hindi sila nagpapakawala ng isang plano na hindi nila planchado. Lahat planchado, lahat kausap. Ibig sabihin, ang INC, gamit nila ang kanilang diskarte at talino, kaya sila nagtatagumpay. Nagtagumpay sila, siyempre, sa tulong din ng Panginoon yan. Ang kanilang pananampalataya. No, nagtatagumpay sila kasi alam nila yung mangyayari. Katulad nito, nag-rally sila ng January 13. Ano sinabi? Kapayapaan. Para saan ang kapayapaan? Wala naman daw. Maganda naman gobyerno. Maganda? May korupsyon? Ang laki? Trilyon? Huy! Huwag mo lalanglangin lang yan, trilyon na yan. Yan ang kung bakit ang mga Pilipino naghihintay ng kasagutan. O anong gagawin niya ng INC nakaraan January 13? Napatunayan na magulo ang gobyerno. Asang kayo? Kayo wala. Tapos sasabihin niyo itong time na to, asang kayo mga INC? Ba't di kayo lumabas ngayon? May katiwalian, asang kayo? O eto, lalabas na naman, sasabihin nyo naman nila. O bakit lumabas yan? Talagang gusto lang talaga nila, ayaw nila na may taong manindigan. Isipin nyo na lang. Nanindigan sila Toby Chanko, sila Marcoleta, sila Chavit Singson, ha? Lahat yan nagsasalita sa katiwalian. Binablangka ng mga trolls. Ha? Pinapasama yung mga nasasalita. Para lumalabas, malinis ang baluslos. Di ba? Samantalang ito, na INC, galit na naman sila. Akala naman, pitatanggol naman ng mga Duterte. Narinig nyo ba? Transparency. Ayan ang linaw-linaw. O sige, sabi nilang iba, nabalitaan natin na parang tila yata na panic mode na ang palasyo. Diba? Panic mode na sila. Bakit? Hindi natin alam kung ano mangyayari dito. Marami sasama dito . At bali-balita lang ito yung nakaraang rally ng INC ng January 13, natatandaan natin, ako napasama ako, nandun ako . Yung January 13, dadaluhan na napakarami niyan. Yung January 13, napakadami. Ngayon palang rally gagawin yung November 16, mas madami daw, baka daw triple. Kasi yung dumalo daw nung January 13, di ba Luneta lang nagtagpo, meron silang ginawa sa North, ito buong Luzon yata. Para lumalabas, kasama mga Palawan, naluluwas lahat. Sabi, kasama lahat, marami sasama din, yung mga bigating mga politiko at artista, marami papasama dyan. Nakaraang rally, di ba, marami din sumama. Ito, marami sasama lalo ngayon. Tatanganawagan ng transparency. Pag hindi nakita natin yung mga nananawagan ngayon ng transparency, lalo yung mga dilawan, nananawagan siya ng transparency, di ba, pati iba? Pag hindi natin nakita sa rally ng INC for transparency, to isa lang ibig sabihin nito. Plastic lahat sila na nagsasabing transparency. Bakit? Ito na nga transparency na pangunguna ng INC hindi ka sasama for transparency. Isa lang ibig sabihin mo, ayaw mo ng transparency. Ang gusto mo talaga, ipagtanggol yung tambaluslos na talagang gusto niya, maligtas sila si Insan. Insan! Yes, sir! Bendalo! Mga bugok! Di ba? Yun ang gusto nila. Yun ang aking tsorya. O ito, maiwan na natin to. Marcoleta versus Ping. Yan sasabi ko. Akala mo naman talagang galing-galing na itong taong to. No? Medyo i-recap natin ng konting-konti. Ito yung pangalawa nating pagpapatuloy kasi napakahaba ng salita niya. Kay Marcoleta, maiksi lang speech niya. Ito isang oras . Di ba? Sabi niya nila, kapag ang dagat matahimik, malalim.
Pag maingay, mababaw. Pag yung lata, yung lata, hinagis mo na walang laman, maingay. Maraming paliwanag. Eche, boreche, boreche. Di ba? O, ito, painggan natin itong si Boy Tago. Wag tayo maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Recap lang natin konti. Recap lang. TV yan eh. Onion skin daw, wag daw onion skin. Nung ikaw nga umalis dyan sa Blue Ribbon, sabi ko nga, onion skin ka rin eh. Ba't ka umalis? Dahil marami ayaw sa'yo. Ha? Di ba pagiging onion skin yon? Oh. Kay Marcoleta kasi privacy yun, discard yun, nasa investigasyon kayo, lalabas ka ng CCTV gano'n. Ano isipin ng taong bayan? Kasabot si Gutesa? Dapat di mo nilabas yun. Okay, last question. Opo. Neymar. Sir, mag-a-apply po ba dun kay Gutesa yung pag hindi po siya O, sumikat ito, dito na tayo, the- dumako na tayo. Nirecap natin konti yung onion skin. Ito na yung pangalawa natin, no? Simulan natin. Pina ay warrant of arrest yung next? Meron na siyang problema sa prosecutor service ng DOJ. Okay? Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification of documents. O, tama, falsification of documents. Nasisi pa. Hindi mo na inimbestigahan yun, yung 24 hours na notary public na yun, o notary na yan, hindi inimbestigahan, nag-falsification kagad silang ganyan. Siyempre, pabor. Binanggit ba naman si Tambaloslos eh. So, let's leave it at that. Now, hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Okay. Para gipitin pa siya na i-issue siya ng subpoena and then warrant of arrest, papakontempt. I don't want to go there. Sir, naalala ni Nimpan, si Mike Defensor din ang naglabas noon kay Adorma. Parang ganito lumalabas, no? Yung mga umaamin na kay Tambaloslos, pinupugpog nila. Kakasuhan ka, hindi ka paniniwalaan. Kaya pag may lilitaw pa na mag-aamin, tutuga kay Romualdez, takot na kasi agad ito mangyayari. Di ba? Ganyan mga taktika ng mga yan. Sorry ako yan. Manay. So, regarding kaduda No, I'd like to correct that. Yun ang misimpression. Hindi si Ador Mawanay, si Udong Mahusay. Udong. Remember si Udong Mahusay, yun yung whistleblower against former FG. Di ba? Nung nasa safe house, hindi kinidnap, ni-rescue ni Mike Defensor. So, nawala yun as witness. Si Ador Mawanay, ewan ko kung sinong sirari ng ulo na nag-recruit, nag-invento ng mga... Tama na yung ganyang kwento mo, sir. Dami ng ganyan. Ador Mawanay, mga ganyang kwento mo, sir. Laos na yan, sir. Huwag na muna kwento yan, sir. Ngayon kasalukuyan, sir. Oo na, ikaw na magaling sa panahon na yan, sir. Panahon niya yun, sir. Hindi ka magaling. Alam mo bakit? Ha? Iniwan mo nga itong kulin mo eh. Binabaan mo tapos ibabalik ka. Nagkadarali-rally na. May kasang rally na. Ang nagkakasara rally November 30 sa 16. Iba't ibang religious group. Saka ka magaganyan. Ginagalit niyo yung tao eh. Di ba? Na meron kaming $700 million daw dalawa ni ERAP. Na in several foreign banks, and ano lang to, trivia. Trivia ka pa, si Marcoleta walang trivia ganyan pa nag-interview, sakasaglit lang. I myself, kasi nag-alala ko noon, baka mamaya dinipositohan nila ako ng pera sa Hong Kong na i-withdraw nila lang para maipakita lang na meron akong account na ganong kalaki sa Hong Kong. So ako mismo nagkusang loob noon, I wrote the regional director of HS hindi. Ano ito? Yung isang bangko. Anyway, na nag-reply, ang sagot sa akin, yung pattern ng account number ni Mawanay, pattern ng account number. O sige na, ikaw na magaling mag-imbestiga. Kaya niya kinukwento to, gusto niya sabihin na magaling siya mag-imbestiga. Para gusto niya ma-convert dito ngayon sa investigasyon, magaling din siya. Wala kang ginawa ngayon, Blue Ribbon eh. Ano ba ginawa mo? Ngayon papasasaba ka naman. Yung umpisa, di ba wala naman siyang ginawa? Anong ginawa? Bagkus, umalis ka pa nga eh. Ano ba ginawa nito? Wala. Inihanap yung CCTV ni Erwin Tulfo, yung may pumasok atang kontraktor, yun ang pinaputok niya. Yung mga pangalan na nasa laptop na niya di ba? Napakasimple no, maski ako, kaya akong gawin yun. Credit card, hindi ng bank account. Doon pa lang, alam ko na nagsisinungaling siya. And by the way... Oo, nadidetect mo na yung mga tao nagsisinungaling.
Hindi kaya hindi mo mapatawag yung mga yan eh. Yung mga congressman dyan, hindi mo mapatawag ng pinangalanan eh. Victor Corpus, siya kasi nag-handle. After 10 years, or more than 10 years, he approached me through a fellow cavalier na gusto rin mag-apologize personally. And I accepted. Nag-usap kami, sabi niya talagang, I was taken for a ride, although it took him that long to rectify and to apologize. Sabi ko, apology accepted. Even yung one major daily, yung Philippine Daily Inquirer, kasi naging subject ko ng libel case yung Philippine Daily Inquirer. No? They tried to negotiate with me doon sa aming libel case. Sabi niya, any story that you want, headline or above the fold. Sabi ko, I don't want that. Ang kailangan ko lang to get back or restore my dignity. No? Maggawa lang kayo ng konting erratum, public apology, kasi talagang for the longest time, yung nagsuffer ako ng gusto. So, this is nothing new to me, no? Yung nangyaring ganyan na nagre-recruit ng witness, nakapanira ng tao. Galing niya mag-convert no, ng kwento, no? Nagmanteting ka talaga, mamang ka. Because I've been there. I've done that. So sir, may info ka ba? Bakit si Mike Defensor ang nilapitan ni Gutesa? Tapos si Mike O, mo kung gagawin niya, ano yung papasamain niya, dapat di mo trabaho yan, sir. Hindi mo sinasagot yan. Defensor inilapit naman kay Senator Marcoleta. May Hindi info ka, sir? importante sa akin yun. Importante sa akin, yung aking trabaho bilang Chairman ng- Blue Ribbon. Hindi importante, pero sinabi mo nakaraan na si Gutesa sa kasi Mike Defensor, ginawa nila yung affidavit, pinagtulungan ni Mike Defensor. Ngayon, sasabihin mo, hindi importante sa iyon. Pero sinabi mo, kanteting naman, no? Sir, huwag mo kaming gawing, sir, huwag mo naman kaming gawing katanga-tanga naman, sir. Huwag naman, sir. Kung chairman. No, yung mga side lights, yung mga distractions, yun ang nakakasira sa investigation. Ano? When some Sir, ang isang magaling na investigador, tatanggapin niya kahit may distraction. Tandaan mo yan, sir. Bakit? Kasama yan sa trabaho mo, sir. Doon ba sa pinasukan mong trabaho, halimbawa, kargador ka ng bigas, hindi mo ba maiwasan na yung maaari babagsakan ka o maipit ka minsan ng sako-sakong bigas? Kasama sa buhay yun, sir. Trabaho mo yan, ikaw na mismo nagsabi, trabaho mo bilang Blue Ribbon, na bumitiw ka nga eh. Dapat, alam mo, yung mga pwedeng magkamali, pwedeng may lumitaw ng panggulo. somebody disrupts the proceeding, when somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo maliligaw. Okay. Marlon, then Camille, and then Raymond, and then Nympha. Since na-mention nyo na valid naman yung testimony under oath yung sinabi sa Pakinggan nyo, valid yung testimony, pakinggan nyo ha. may effect pa ba sa credibility niya yung sinasabing forged? Yes, valid, pero somehow, makaka-affect sa credibility niya. Kasi di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one, false in all. So, False in all, false in all. Nakmantiting naman kayo. Si Saldi. False in one, false in all ba yun? Hindi umuwi? May insertion? Ay magpaliwanag? Nabanggit mo ba sa Senado yan? Nasa si Saldi? Ngayon mo lang binabanggit niya kasi nabanggit na ng ICI. Kumbaga may kumpirmasyon na nalaglag si Saldi. Kaya binabanggit mo na ngayon yan. Dati di mo binabanggit yan. Kabahagi ka dati ni Senator Marcoleta, di ba? Nasaan kayo? Gumagawa ka ng sariling investigasyon, di ba? Di ba natatandaan nyo, nagalit si Senator Marcoleta dahil gumagawa sila ng sariling investigasyon. Binabaso sila si Marcoleta, iniinsulto. Nanawagan pa kasi Marcoleta, di ba, ng kay Sharon, kay Kiko Maching, di ba? Nagsasabi kayo investigasyon. Ngayon, nasa na kayo ngayon? But bakit itong si Kiko Maching hindi na gumagawa ng sariling investigasyon dahil ikaw na, bakit? Magkaka-friendly kasi kayo? so, hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit, Hindi niya sinasabi hindi totoo. o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility. Play safe na naman siya. Hindi niya sinasabing totoo yun. Hindi niya sinasabing hindi totoo yun. Parang ganun eh. Kasi siya mismo nagsabi nung tanongin siya na siya mismo
notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. Siya reportaryo, sir. Hindi na siya magsisinungaling sir sa paraang yun, sir. Common sense na lang. Kaya nga ipatawag mo pag hindi mo pinatawag yung abogado kung saan nagdonotary na patunayan niya hindi niya pirma yun at di niya stamp yun. At di mo pinatawag yung mga, kahit wala si Gutesa, palagay natin, no? Pag hindi mo napatawag yung mga sir, isa lang ibig sabihin yan, sir. Nilalaro nyo lang ang investigasyon ito, pinapaikot nyo lang kami. Di ba? Pinagtatakpan nyo talaga yung dapat pagtakpan. Totoo yan, sir. So, alin dyan ang totoo, alin ang hindi? O, tamo? Hindi na natin alam. Hindi na natin alam. Si Senator Marcoleta aalamin. Sabay siya, hindi na alam. Matindi to. And doon din, pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan maleta, no? Tapos parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang isa o dalawang van. Negative siya, no? Porket binanggit si Romualdez, negative siya kay Gutesa. Di ba? Pag kay Bryce Hernandez, walang binabanggit na Martin Romualdez, ang gagawin niya, talagang tama, credible. Parang, alam mo yung mga ganun siya tono nila. Parang, wala naman sinasabing credible. Pero yung tono nila kala Bryce Hernandez, pati doon sa mga matabanging baboy na yun na engineer, sino ba yun? Inaano niya yung tono ng pananalita nila, totoo yun. Ngayon, nabanggit lang si Tambaluslos, neto ni Gutesa, lahat sinisiraan, pati ba naman yung box? Ano ba talaga, maleta or box? Tapos, ano ba talaga yung kasya ba sa banyon? Sir, sabi ko nga, naranasan nyo ba magpa-deliver ng rep? Sir, ha? Di ba isang di naman malaking truck yun, maliit lang. Pagbukas nila, di ba ang daming rep doon, nasa siyam na rep, kasya? Rep yun, ha? Yun, ban, sir, kasya yun. Kasya yun kung ganung, hindi naman, sir, may nasabi bang 46 na maleta, isang ban lang? Oo naman. Siyempre, kahit mga 3 ban yun. Di ho ba? Tagda 12. Ilan ba? 12, 36. O, mga pagpalagay mo, hindi 12 ban. 2 sa unahan na maleta. Kasya sa L300 niya, kasya. Huwag ka mag-aano, sir. Huwag ka magsasalita na hindi kasya. Negative kagad siya. Box yung dinadala, hindi maleta. Sir, sabihin ko sa iyo, sir, sir, walang imposible pag may perang dadalhin doon, sir. Kung halimbawa man, sir. Mapagkakasya yan, sir. Gagawa ng paraan yan. Iba, SUV, hindi kakasya yung 46 na maleta. Parang hindi kakasya. Talagang ginagawa niyang imposible siya, sabi niya ni Gutesa, no? Pero sinasabi niya, kanina, wala pang 1 minuto, sinasabi niya na yung mga sulat doon sa statement, parang lumalabas, nakapanumpa, parang pinalilitaw niya, pinatutunog niya, pwedeng paniwalaan, pwedeng hindi. Diba? Ker, hindi ka magaling na investigador. Sir, tatandaan mo yan, sir. Hindi ka magaling para sa akin. So, these are, alam mo dati kang pulis. Alam mo yan, sir. if we examine the testimony o yung kanyang, yung as narrated, titingnan natin lahat yon. And paggawa ng committee report, pati sa recommendation, kung sino ba yung papailan ng charges, all those things will be considered. Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate si... Pero kung halimbawa nagpresenta nun, halimbawa kakampi niya, si Kiko Maching, hindi niya tatanungin yan. Si Marcoleta kasi maitang dugo nila dun eh. yung witness niya. Hindi kami nag-uusap eh. Sir, basta papadalo ko lang subpoena sa office niya. Bahala siya kung gusto niya. Tama yung sagot niya. Bahala siya kung ano sagot niya. Sir, wala kang paggalang, sir. Totoo lang, sir. Wala kang paggalang di kay Marcoleta. Doon sa Senado nyo, wala kang paggalang, sir. Niwala ka sa akin. Kasi kung may paggalang ka, pag sa Senado, ganyan na ganyan ka. Pag sa House of Representatives, ang bait-bait mo kay Tambaluslos, banayad na banayad magsalita. Studios niya. Sir, is there a need to invite... Painggan yung salita niya. Pag mga grupo ng Senado pinag-uusapan, talas ng dila niya. Pero pag si Tambaluslos na, tingnan niya, pati si Saldi, banayad na banayad ang salita niya. Tingnan niya, pagbasa niyo. And si Mike Defensor and then another si Hindi Congress... na, madidistract lang eh. Let's focus on the issue at hand. Ang issue rito, flood control anomalies. Flood control anomaly, sige. Mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control, pati yung buong
national budget natin apektado. Mhm. Pati yung buong bansa natin apektado. So let's not be distracted by the presence of Mike Defensor, kung sino-sino man. Kota mo, di tiyatanggap yun. Ano pa naman yan? Leching ito. Gusto niya, ang focus lang, flood control lang. Ha? Wala nang issue. Sir, bahagi po si Mike Defensor at si Gutesa na makababahagi sa flood control issue na yan kasi yung mahuhuli, yung mga taong mga pumorsyento. Naknantiti, parang ganito eh. May nakita ka sa harap ng bahay mo ulit, ha? Bahay mo ulit. Ha? May nakita ka, nag-aaway. Dami. May natumba, may tinumba. Halimbawa, may tinumba. Maraming titistigo, ba? 3 titistigo. Ang layo ninyo, etong issue na to kung ba't nag-away. Tama? Ito yung flood control, katumbas. Ngayon, may titistigo. May nagsasalita. Sasabihin mo, huwag kayong mangialam. Ang issue dito yung may tinumba. Hindi kayo. Parang ganun dating sa amin eh. Ang gusto mo flood control issue lang, yung flood control issue, yun nga yung makapagsasabi kung sino-sino. Alam mo paano, sir? Turuan kita. Alam ko, kalahati ng edad mo, edad ko eh. Kalahati, at doble mo edad ko siguro, hindi makakaabot sa edad mo eh. Diba? Lalo sa experience mo eh. Turuan lang kita. Dapat, sir, bago ka magseta ng ganyan, siguraduhin mo, ipatawag mo si Mike Defensor. Huwag na si Gutesa, sige. Mike Defensor na lang. Si Marcoleta, pati yung notaryo. Kung kaya si Gutesa, sige, patawag si Gutesa lahat. Pagharap-harapin mo. Pati si Tambaloslos, harapin mo. Huwag na si Saldi kasi malabo na yun eh. Di ba? Pagharap-harapin mo lahat. Saka ka magaganyan, sir. Naknantiting naman, oh. Ano sabi? Focus lang. Focus lang daw sa investigasyon. Sir, bahagi ng investigasyon si Gutesa. Tamo, lahat ng aamin. Parang ganito yan. Ito yung flood control. Ito Ito yung Gutesa, Diskaya, lahat, ang dami testigo, ang dami. Sabihin natin nasa 50 lahat. Gusto focus lang dito sa flood control. Pag sisingit na itong mga to, porket binanggit si Tambaloslos, hindi na kasali yun. Hindi kayo kasali. Focus lang kami dito sa flood control. Sir, bahagi ito eh. Hindi niya kasali yan. Pero kasali sila, Bryce. Si Mike Defensor hindi kasali. Tanong ko lang. Opinion ko yan. Teorya ko yan. Ako, I'd rather stay focused on the issue at hand. How about si Congressman Eric Yap na binanggit din? Tingnan mo, Eric Yap. Kakampi niya si Erwin eh. Di ba? Kalyado eh. Kalyansa. Remember, si Alyansa, si andito si Erwin, neto, andito si Lacson, Kalyansa, pinsan, si Insan. Syempre, si Erwin Tulfo, kabagang mo. Teorya ko lang yan, haka ko lang yan. Ni Gutesa dun sa affidavit niya. Well, we can send the invitation to him through the speaker. Wow, through the speaker. Boji diyan. Through speaker, invitation. Buti pa siya, inibibitahan mo si Eric. Wow, iniimbitahan mo. Pero, yung mga, dati, yung mga credible, hindi mo iniimbitahan. Yung mga, ikaw naman, sir. Ang gaan-gaan, banayad, sop-sop. Incumbent naman siyang congressman. Incumbent naman. Hindi niya binanggit yung na may parliamentary courtesy. Pag si Tambaloslos, babanggitin yung parliamentary courtesy. Pero pag iba, wala. Invitation. Ganyan po yan, nahuhuli sa bibig ang isda. Tandaan yan. Sir, balikan ko lang yung very important witness. Galing siya kahalaga dun sa Mahalaga. sa Pasig. Mahalaga. Ibang details sir. Pwede. Basta mahalaga. Abot naman tayo doon. Alam nyo, Christmas is just around the corner. Yung November 14 is much, much closer a corner Just wait. than Christmas. Hintayin na lang natin. Hindi mo? Ganyan, yan ang investigador natin. Yan. Okay, sino ba? Camille, Raymond, Nympha, and then Mav. Sir, yung kay Gutesa po, kung hindi po siya a-attend or kung umattend po siya at walang magko-corroborate ng mga sinabi niya, will it end his presence? Ibig ko sabihin, tutuldukan niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador. Yeah, kung wala na siya may dadagdag at yung session niya lang, allegation lang na mag-isa, mukhang mahirap ang stand-alone eh.
So, maski ba sino, halimbawa si Seti, nag-volunteer mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tapos hinto siya doon, papaniwalaan ba natin si Seli? Siyempre hindi. Tama ka dyan. Sige, tama ka. Nang wala siyang pang-suporta man lamang na ebidensya doon sa kanya sinabi. Tama. Yeah. Sana kung meron siyang resibo o nakapagtabi man lang siya ng maski yung post-it na 48 million. Yung post-it na dinikit dun sa bag, nakalagay 48 million, tapos may mga bla 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 yun. Baka may mga number pa yun, code number. Yun yung post-it nakalagay. No? Pero sabi ni Gutesa, number pa, baba, post-it. Yung papel lang nakalagay, no? Diba? Number 1 na papel, maaari yun po, yung nakadikit 1. Yun ang ibig sabihin niya eh. At dinala niya, eto nga nakapagtabi ako ng isang post-it. Okay? Na mukhang post-it talaga nung araw, hindi yung ginawa lang ngayon. Okay. So, yun, mga notes. Alam nyo, yung nung investigador ako, meron kami Investigador siya. tinatawag na investigator's notebook. Wow. Yan, ina-admit sa court yan eh. Okay. Tama yun. May puprobo naman na sinulat mo yan nung nasa crime scene ka na ikaw nagte-take ng notes. Nagtitake ng note. Alin? Yung investigador. Yung investigador nagtitake ng note. Hindi yung gumagawa ng pera Sir, alalahanin nyo yung investigador, may notebook yon. Nagtitake na lahat na nakikita niya, meron nun. Pero yung nandun sa crime scene, halimbawa, allegedly, may nagdi-deliver na maletang bag doon na si Gutesa kay Romualdez, halimbawa, i-take down note ba niya yon? Ano ba talaga? Nandilin lang tayo sa pananalita? Linawin mo, alin take down note yan? Baka kasi isipin ng tao, yung ginagawa ni Gutesa may take down note eh. Ha? Kaya pag hindi nakita yung take down note na yon, so hindi ito totoo. Ha? Ganun ba yon, sir? Ha? Ikaw gagawa ka ng krimen, galing sa nakaw, halimbawa, allegedly ko siya sabi allegedly galing sa nakaw yung mali-mali tambag. Gagawa ka pa ba ng notebook mo, makuha ng iba yon, makuha mo na sinya, lali pa rin ng hangin yan, ebidensya pa laban sa'yo yon, wala na sir, verbala na lang yun sir. Hanggat maaari nga, walang cellphone dala Bakit? Baka na i-record Kapkapan mali-maleta, dito mo yan. Sir, susulat pa ba? Ilalagbook ba natin? Hindi na. Sir, pulis ka, alam mo yan. Dati kang pulis, alam mo yan. Yun, valid yun. Kung meron siyang ganon, yung halimbawa, nagte-take note siya nun, meron siyang diary, May diary. Dear diary, kaganina, nag-deliver kami ng mga mali-maletang pera, tapos uminom kami ng milk tea. Tapos nagmirenda kami, tapos pumasok ako sa CR, ang ganda-ganda ng CR niya, tambalos-los. Ganun ba? Gusto mo ganun? Ako gagawa nun. Bakit ako gagawa ng diary? Ba't ako gagawa, mag-take down note ako? I-deliver mo sa bahay ko yan, tahimik ka, wala ka sasabihin, wala kang gagawin. Yung post-it na yan, tapon mo sa basura. Ang ginagawa niya, sinishredder eh. Di ba, pag may mga papeles, sinishredder eh. Para sinusunog pa, para walang ebidensya eh. Di ba? Tulat niya noong December 2024 hanggang August 2025 Okay. na nag-deliver kami rito. O kaya meron siyang sulat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magdi-deliver ako. Kasama ko si ganito. Yun, valid na valid yun. Valid. Siyempre, pag meron ganun, valid yun. Ang lakas nun. Lakas no, siyempre. Yung picture, sir. Well, pictures, yes. Yes, picture. Or, sabi ko, logbook, maski hindi sa kanya galing, independently, Yung gwardiya. nakakuha tayo ng copy ng logbook Sa na gwardiya. halimbawa, January 2025. Okay. May pumasok na several vans, several vehicles, Okay. convoy, nakalag doon. Okay. Ang lakas nun. Sir, wala nga ganun, sir. Alam niya kasi walang ganun eh. Kaya pinapaproduce niya eh. Kapag ba hindi na i-produce yun, mga sinabi mo ngayon, hindi na malakas. Kasi siya sabi mo malakas eh, kinukondisyon mo yung isip ng tao eh. Malakas yun. Yung logbook na yun. Sir, ano ka? Huwag mo sabihin malakas yun, sir. Pwedeng, pag walang CCTV, pwedeng i-edit yun. Logbook na yun, sir. Ikaw naman. Ako, solid sa akin yun. Solid sa'yo yun. Pag wala ka nakitang ganun, hindi na solid. Na ebidensya yun. Na totoo ang kanya sinasabi. Okay? Pero ano ba, box ba? Maleta ba? Ayan na. At saka ang alam ko, pag naglagay ng pera at namigay ng pera nakalagay sa maleta, hindi sa akin ang alam ko, mumurahin, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Tingnan mo, yung maleta daw Rimowa. Ano ba yung Rimowa? I-search natin Rimowa. Rimowa. Maleta. Ano ba yung Rimowa? Rinowa. Paano ba Rimowa? May siyasabi siyang Rimowa eh. Ulitin natin ba dito?
at namigay ng pera na kalagay sa maleta, hindi sa akin ang alam ko, mumurahin, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? 100,000. Okay. Ito hanggang bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yon. Usually, ang mga pinamimigay dyan, mga Xiaomi. Yung kumbaga sa iyo na yung maleta na yan. Parang gano'n. Oh. Okay, Camille. Ito Una, sino nagsabi sa'yo yung maleta na yun mamahalin at mumurahin? Saan mo nakuha yung siyasuggest mo ngayon? Opinion mo na. Baka nag-opinion ka na naman, sir. Kaya guys, si Senator Dante Marcoleta, Rimowa daw, sabi Rimowa. Hindi ko alam kung ano yung Rimowa. Pero sabi niya, hindi to tagi 100,000 yun. Sir, kahit tagda 200,000 yung tagi, palagay natin tagi 1 milyong maleta yan. 46 na maleta, hindi 46 million. Sir, barya lang yan, sir. Kung gagawa ka ng krimen, gaganda mo na. Kasi kung mumura, bibili ka naman maleta, mumurahin. Halimbawa, mumurahin na maleta, bibili ka. Ha? Ang sabi, di ba, 1 milyon na pera, isang katumbas ng 1 kilo. So, sa isang maletang malaki ang gambewak, kasya ang 46 million. Tama? Ibig sabihin, 46 na bundle-bundle. Na sobre, 46 na kilo. So, yung plus maleta, isang kaban ng bigas yung bigat. Kung bibili sila ng mura, sir, na maleta, baka pag binitbit yun, mabutas yun, mabuhos pa doon sa kung saan ang pera, mabulilyaso pa ng mga kapitbahay na may CCTV. Kung gagawa allegedly ng krimen, sir, mamahalan na yung maleta. Sir, ano ka ba naman, sir? Ako, vlogger lang kami. Sir, pero nalalaman namin yung common sense, sir. Mayaman ka. Halimbawa, allegedly, billion-billion ang perang dumarating sa'yo. Gasino lang yung bag na binili mo, 100,000. Barya payat. Tama, mali. Halimbawa, magkano di-deliver mo sa akin pera? 46 million at 45 million yata na 46 na maleta. Gano'n, 40 million yata. Daan million yung pinag-uusapan tayo. Kulang-kulang 1 billion yata yun, sir. Sabi niya, 2 billion eh. Gasino lang yung maleta, kukurot ka lang doon. Bumili ka ng maleta. Sir, mumurahin po ba sa mall? Yung mamahalin. Para sa susunod, gagamitin natin yon. Magdi-deliver ulit kayo dito. Sir, ito gamitin, sir. Hindi ito galit. Sir, ito ginagamit. Pag napagsabay mo yung talino, pati galit mo, yung bunganga mo, tama ang sasabihin. Katulad ko. Galit ako ngayon, pero nag-iisip ako. Kaya pag napagkulit ko sa dalawa, yung bunganga ko, tama ang sinasabi. Hindi ito lang. Kasi kumukontra sa puso mo. Sir, pag ako ang allegedly, hindi ko siya sabi si Martin Hindi ko siya, allegedly lang. Nalagyan natin allegedly. O ako, halimbawa si Martin, ilang bag na di-deliver mo sa akin? Bumili ka ng pinakamahal na maleta. Halimbawa lang. Bakit? Para hindi masira. Gagamitin natin ulit sa susunod na deliver mo sa akin. Eh kung mumurahin, Xiaomi ka. Baka mabutas yung handle nun. Eh di ba pag nasa airport ka nga, pag mumurahing maleta lang, butas minsan. Chocolate ang laman nun. Eh yun, daan-daang milyon yun, laman. Ikaw naman. Follow up, Mike. Baka magalit sa atin Chinese yan. Okay, Camille. Hindi naman galit sa Chinese, kinamayan ni BBM eh. Nagawa po ba kayo ng mga specific forensic or audit trail para po kasi Saka ito pa, yung guardian pumasok doon na mali-maleta. Sabi ko nga sa inyo eh, kayo ba sa mga mamahaling subdivision nyo, semi lang, middle subdivision lang, ikaw ba naman, kilala kang tao, speaker ka, ikaw si Romualdez, i-check pa ba yung dadalin mo? Sir, respeto na lang tawag doon, sir, tandaan mo, sir. Nakapapasok din ako sa mga mamahaling subdivision, sir. Sir, nakapapasok din ako. Yung nasa trabaho pa po ako, nanguhuli kami ng aso. Nagtrabaho po ako sa mga hulihan ng aso. Opo. Hulihan ng aso lang yun, ha. Kami mga empleyado lang, ha. Mga sa field lang kami, ha. So, hindi naman ganun kababa, pero mas mababa naman syempre yung paghuhuli ng aso kaysa kay speaker. Tama? Diba? Correct? Ho. Napasok kami sa mamahaling subdivision. Talagang mahal. Ayoko magbanggit kung anong subdivision nyo, pero mahal na subdivision. Papasok kami. Hindi na kami para i-check pa. Flashlight. Yung laman ng sakyan namin. Hindi na. Kasi government kami, kilala kami. Hindi kami kilalang tao, pero kilala yung pagkakilalan namin kung anong opisina kami. Sige, okay na sir. Logbook lang yung plate number. Labas na.
Tapos ikaw, speaker yung pumasok si Martin, gusto mo ma-check pa yung anong laman ng ban nun? Maaring yung ban na pumasok doon, yung plate number nakuha, yun ang hanapin, hindi yung laman ng ban. Respeto tawag doon, sir. Ano ba naman? Hindi mo ba naisip yun? Kami nga naisip yun eh. Hamak lang kami kumpara sa'yo. Ba naman? Sabi po ni Senator Marcoleta, napakalaking halaga nung i-deliver kay Speaker Romualdez. Kaya mo, Since dati po kayo investigador, sir, sa PNP. Trabaho ng AMLAC. So, I think matitrace Para po nila yan ma-establish. if they can still backtrack yung large ngayon lang kayo magte-trace? Ang tindi nyo? Ngayon lang. Magpapasko na. withdrawals. Yeah. Say, from what? Kung sino yung contractor. Alam naman natin na nag-withdraw sila. Katunayan, frozen na nga yung accounts ng iba, hindi ba? And mind you, yung 5.2 billion pesos, just trickle in the bucket compared do sa mga nakikita nating billion-billion na nagche-change hands pagkakatapos sa isang proyekto. I think AMLAC is on its way to further looking at yung tinatawag na web of accounts. Ano? Kasi pag sinabi nating web of accounts, ito yung from one account to another, to another, to another. Hagip lahat yun. So, I'm just hoping, we can just hope na yung AMLAC will go as far as that. Ano? Kasi importante yun because when we amended the Anti-Money Laundering Act, ano, sinama namin yun eh, web of accounts. Lahat ng nadapuan noong transaksyon, halimbawa ni Sims, Ang daming sinasabi niya. Ano ba naman yan? Ano ka ba naman? at yung katransact niya, nakipag-transact sa iba at nakipag-transact sa iba, hagip lahat yun. So para malaki naman yung ma-recover ng government sa mga, hindi lang contractors, kundi sa mga tiwali ng mga opisyal. Congressmen and senators included. Okay, Raymond. Sir, Ang daming drama niya, no? Tagal niya. just one point. Sa pagbabalik niyo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, ano ang naghihintay na kapalaran? Ayan na, ano naghihintay kapalaran? Kasi yung una, walang kapalaran eh. Kaya napatulong siguro to ng kapalaran. So, ibig sabihin, yung una, walang kapalaran. Tama? Dun sa apat na opisyal that are being held sa baba after na ma-contempt sa committee hearing. Well, they may be detained there up to the CNDA adjournment, which is 3 years from now, 2 years from now. Unless makasuhan na sila, sir. Well, pag makasuhan sila and may warrant of arrest, kung merong court order, yung commitment order yung court, then we will transfer them. In the meantime, they will have to stay here. Mabuti na rin yan para kung kailangan din sila, at least madali silang escortan ng OSAA. Ginagawa namin yan eh. Ine-escortan sila sa ICI, ine-escortan sa DOJ, or kung ano yung Kala mo talaga, no? Galing-galing niya, no? Umalis ka nga sa tungkulin mo eh, bilang Blue Ribbon eh. Pinabayaan mo eh. Ngayon, nagkukumahog ka. Ano ibig sabihin yan? Bakit? Alam mo kasi si Saldi na diin na sa ICI. Pwede na. At alam mo si Tambalostos na ipatawag na sa ICI. So, hindi na kailangan ipatawag. May reason na siya. Ba't ipapatawag pa? Pinatawag na sa ICI yun eh. Yak? O ano? Kaya matapang ka na ngayon bumalik sa Blue Ribbon. O. Saka huwag take note ha. Mali yung lagi siya sabi ni Madam Claire ni Auntie Claire na sinasabi niya na Pangulo nagsimula ng investigasyon to. Mali Naalaman niya natunugan ng junior na si Marcoleta magiging Blue Ribbon. Kaya siya mismo sa zona niya naghayag na siya. Yun ang aking teorya. agency na nangangailangan sa kanila. Okay, Nympha. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Ang dami na itong sinasabi. No? Basta po, nakikita nyo naman po pinagkaiba ni Marcoleta sa kanang taong ito eh. Ano pinagkaiba nilang dalawa eh. Di ba? Kay Senator Marcoleta, direct to the point. Ito, maraming paligoy-ligoy. Sir, challenge ulit kita, sir. Kung talagang sincere ka at may transparency ka, sir, ipatawag mo lahat ng involved sa isang pagkakataon. Kung kaya mo yan, sir. Sige. Paalam sa inyong lahat.